Okay, ito na yung Catbalogan Bus Transport Terminal. O basta ito yung pinaka-terminal ng Catbalogan City, Samar, kung saan pinaka-drop off and pick up point area talaga to dito sa mga buses na bumabiyahe from Manila to Mindanao and vice versa, no? So galing kang Davao City, pupunta ka ng Manila, sakay ka ng bus, talagang dadaan ho dito yung iyong sasakyan na bus. Siguro except lang sa mga non-stop, pero meron bang non-stop na mga buses? Siguro yung Davao Metro Shuttle Bus, hindi ako sigurado, no? Pero pagkakaalam ko talaga halos lahat ng mga buses na bumabiyahe, no, sa may Manila to Davao, Davao to Manila, talagang dumadaan dito, nagsa-stop over talaga para mag-dropping and pick up sa mga pasahero, or di ko alam, no, kung ano pang mga purposes ho nila, bakit sila talaga dumadaan dito lagi. Kasi yun ay base sa aking experience nung ako'y bumabiyahe pa by land. And yun na nga, bali gusto ko lang iikot-ikotin itong lugar ho nila dito, at gusto ko lang din na i-review, no, kung ano nga ba meron sa kanilang bus terminal. Maganda ba, gaano halaki, gaano kalabi ang mga pasahero, kung gaano kadami ang mga bus na dumadaan dito or nagsa-stop over, at kung ano-anong mga buses naman, company, ang dumadaan dito, yung makikita natin sa video or sa vlog. So itong araw na to is ito na yung pinaka-moment na tutulak na ho tayo nito papuntang Calbayog City, Samar Province, dito sa isla ng Samar, rehiyon ng Eastern Visayas Region, Philippines, or Region 8. Ang sabi ng mga konduktor, driver na aking napagtanungan dito, travel time daw ng Catbalogan City papuntang Calbayog City ay nasa 2 oras hanggang 3 oras ang magiging biyahe. Pero syempre, samahan nyo ko, no? Sabay kayo sa biyahe ho natin, parang virtually nakapagbiyahe na kayo from Catbalogan City to Calbayog City. Nang maipakita ko rin ho sa inyo yung kalsada nila. Actually, maganda naman So spoiler alert, maganda ang kanilang highway from Catbalogan City to Calbayog City, hindi kagaya sa Tacloban City papuntang Catbalogan. So ito yung tinutukoy ko sa inyo na dati talagang Davao to Manila, Manila to Davao, Manila to Bicol, Bicol to Tacloban. Basta countless times na ako'y dumadaan talaga dito sa Catbalogan City gawa nung nagbebus. Siyempre, drop by or drop off and pick up area, no? Itong kanang public terminal. So every time na ako'y dumadaan sa kanilang pinaka proper area sa mga kalye nila, no, so talagang masasabi ko na meron talagang angking ganda itong Catbalogan City na to, na hindi ko lang alam, pero sure ako, vibes ko talaga na meron. Kaya ito, masaya ako na nakapag overnight sleeping tayo dito kagabi, and at the same time nakapaggala kagabi, nakapaglakad-lakad, at ngayon naman ay nakapag-ikot kahit paano sa napakaliit na portion lang ng Catbalogan City, pero at least sapat na siguro yun, no, para masabi natin yun na yung Catbalogan City. Okay, so access muna ko ya. So baba tayo ng konti. So yun o, bali every time na ako'y lola ng bus dati, talagang nasasabi ko na basta one of these days talaga manifesting, kahit paano man lang makaapak ako ng Catbalogan City, makababa ako at maikot-ikot ko yung lugar ho nila kahit paano, no. So ngayon, ito na nga, time comes, no, dumating. Ilang years ba nakalipas? So andito ako ng 2016 last kong daan dito. So that's 9 years ago, almost 10 years. So ngayon, nagawa ko na talaga overnight and maggala-gala dito sa kanang maliit na portion ng kanang syudad. So sa ganito yan, kung kayo ay taga Davao papuntang Manila and vice versa, na mapapadaan kayo ng Catbalogan City, tapos syempre ang makikita nyo itong terminal lang, ito terminal medyo chaotic, maraming tao, maraming sasakyan, maraming mga peddlers, vendors, di ba? So wag nyong husgahan. Ibig ko sabihin, hindi ho ito ang kabuuang Catbalogan City. So may maganda pa talaga silang lugar. Meron pa silang mai-offer sa inyo na magandang tanawin. Yun na subukan nyo kaya pumunta ka ng Capitolio, City Hall, sa Kailang Park. Ang ganda, napaka the best ng tanawin, napakaganda ng view. So ako man ay nag-i-enjoy talaga. So maganda yung lugar nila, ang klima tama lang, yung ocean breeze hindi mabaho, hindi amoy burak. Tapos kung gusto talaga ng medyo mas colder na hangin, no, colder weather, so doon kayo malapit sa may Capitolio and City Hall nila, kasi nasa paanan ho sila ng bundok. Ito yung lugar. So ito yung pinaka focal point ng Catbalogan City.
pick up point, dropping point ng ng mga pasahero, mga tao coming from different destinations sa Pilipinas. May papuntang Manila. Yan Pasay. Papuntang Pasay, Cubao, Turbina, papuntang Pitix, yan. And meron ding papuntang Davao City, papuntang Mindanao, Tacloban. So ito yung madadaanan talaga ng lahat traversing Manila to Davao and vice versa. So talagang madadaanan itong lugar pa dito kasi magda-drop by talaga dito, not unless kung kayo ay naka-private vehicle, meron yung sariling service kasi maaaring doon kayo dadaan sa diversion road. Diba? So kung hindi natin bibigyan ang sarili natin ng chance na i-discover, ikutin ang isang lugar, at talagang masasabi natin yun na yun ang kailang syudad. Yun na yung kailang city. So hindi doon nagtatapos ang lahat gaya na ito So maliit lang siya na space para sa terminal, para sa mga ang mga barker yan sila dito sa terminal ng Catbalogan City. Cheerful, mga friendly, smiling ang mga taga Catbalogan, mga waray as a whole. Pansin ko yun from Leyte hanggang dito sa Samar. Ganda ng hangin, presko. So ang ganda lang, napaka strategic ng location ng Catbalogan City. Like one of the kind. Hindi kasi lahat ng lugar, hindi lahat ng syudad ay gagaya nito ang setup, ang settings na bundok tapos dagat magkatabi lang. So yan papuntang Tacloban na yan. GM Sanico Liner Aircon. So ito naman ay Pitix, Cubao, Pasay. Pero siyempre hindi na ako magsishare ng information about pamasahe. Yan, ingat sa biyahe. Alright. CIBL Palumpon Leyte via Tacloban. Okay, der pasahero. Diba? Ang ganda ng lugar nila, diba? Bundok, tapos syudad. Bundok, syudad, dagat, fishport, pantalan, daungan. So ano masasabi nyo? Tama ba yung natin dito? Impression. Yan, Catbalogan City. Hindi siya ito lang yung itsura ng Catbalogan City. So try to walk around the city para makita nyo kung anong ganda nitong lugar nila. Oldest city, founded in 1590s. Kaya pala yung kanyang ambience lakas maka Haro Iloilo, yung kailang downtown area. Na tayo mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Praise the Lord. Kaya ito ang dahilan kung bakit may mga ngaral.